Okay, no, so part 2 tayo dito sa may Bagua Playa Park or Davao City Coastal Road, Bagua Playa Park part 2. Kasi itong pinuntahan natin dito parang children's park, pero alam ko sa kabilang parke meron din siyang children's park, no. So tanong nga natin kung anong pinagkaiba, bakit dalawa. Okay, no, so ano pala to, ang pangalan dito is Park 1. Itong ating pinasukan lang, no. So itong sunod na pupuntahan natin is Park 2. So ang tawag daw dito is Esplanade. Ito to, Esplanade. Kilala siya, Esplanade. Pag sinabi Esplanade, tinutukoy nito is ang Park 1 dito sa may Davao City Coastal Road, Barangay Bagua Playa. So ang pinagkaiba nitong ano pala, park na to dito kumpara dun sa kabila, ay mas makita mo dito yung dagat. Oo. Doon kasi kapag ito kasi yung pupunta natin ngayon na parke or park number 2 ay wala siyang dagat. Oh, syempre kasi mahaharangan siya ng coastal road. Oh. Ito kasi sa gilid lang siya ng coastal road. Ibig sabihin, ano siya, ilog, tapos yun, ang dagat. Okay, that's the difference. Kasi sabi ko parang, anong pinagkaiba? Parang pares lang naman. Merong children's park, merong mga pangbatang amenities, meron ding in facilities. So, meron din naman dito, pagkakaalam ko, no? So, yun pala. Ito is Esplanade, Park 1, Esplanade. Doon sa kabila ay Park number 2. Walang Esplanade, walang, tawag nito, walang dagat, no. So from the word Esplanade, ibig sabihin gilid ng ilog and gilid ng dagat. River Esplanade, pero pag dagat, coastal road, no, di ba? Or sea wall, ayun. So ito na yun, ha, parke. Ito yung tinutukoy sa inyo na park na may mga bata din naman, pambata. So ito yung ano natin, ito tour. Basta ano, magkadikit to dito, ha. Lakad-lakad na lang sa mga gustong maglakad. Park 1. Park number 2 na tayo ngayon. At meron pa palang park dito sa kabila, pero di ko alam kung open ba yan for public. Parang hindi pa yata nabuksan. I don't know. Hindi pala siya park. Akala ko parke pa rin to dito, no? Park. Yan pala, ano, residential area na pala. Kasi may natitinda, di ba? Mga taga rito, galing, no? So, yung ginawa nila, di naman yan nakakayaman, pero nakakatulong sa ating mga mamamasyal dito na hindi nakabili ng mga pagkain sa labas. So maraming salamat mga ma'am, sir, sa inyong serbisyo, pagtitinda dyan ng kahit ano. So bahayan pala to dito. So I don't know kung Gulf View or Solariega, tanong natin. Kasi parte to ng vlog natin, ha. So kumuha natin ng mga information ba. Okay, no, so confirmed. So ito nga pala talaga ay ano, yung dati naming pinapaliguan. So it's Gulf View. Basta ang ginagawa namin dati from Davao City, downtown. So sakay kami ng jeep, baba kami sa may Gulf View. Tapos pagdating sa Gulf View, merong mga tricycle, sakay kami ng tricycle. Papahatid kami dito sa, ito yung pinaka portion na to dito. Dagat na to dati. So ibig sabihin, itong nakikita natin na facilities na yan, yan ay reclaimed. Diba? Grabe, no? Sulit. Galing. Reclaimed area lang to dito. So dito kami naliligo ng araw. Wala na. So napay balas dira ako nga makita no, wala na. Wala na, no. Tong sa unang balas dira kay di ba mamo ni Gulf View, no. Among liwanan sa una. Kana po toy kasagbutan diri sa una kanang bilang-bilang gari kanang parat yang dahon ba nga kanggod. Oh. Ang damig tuba nya magkuan suba-suba. Kay layo na kay ano Balis Torel. Daway ka saba, no? O kita nagdahom no nga may nani, no? After 17 years. Wala pa si Digong na kuan na di ngani. Gani. Grabe. So kali dagat dito nga portion, di ba? Gituan lang gi tambak. Tikoy. So ang galing, no? Kasi ano nga siya, dagat tapos ngayon ito na siya, coastal road na. So may nakalagay to, car-free Sunday guidelines, general guidelines. The following are the activities allowed under the car-free Sunday. So ito, ha, information lang ito mahagala. Ano lang, kumbaga dagdag kaalaman lang. The following are the activities allowed under car-free Sundays. Allowed activities: running, jogging, walking, cycling. Pwede pala cycling. Okay. Other leisure and fitness activities as may be allowed by the guidelines set by the DCPSMB for the use of parks 1 and 2.
Other activities that is specified above. Basta yan na yun, no? Nakakatawa. So this is where our taxis go. Sayang, no? Hindi na napagpatuloy. Dapat na 12 years sa Tatay Digong para yung bansa natin is magiging first world country na siya. Magiging kasing yaman na tayo sana ng ano, no, Singapore. Hindi pala Singapore kasi malit ang Singapore. Maaring Japan pwede, ganun. Kasi halos magkalapit yung ano, Japan at Davao, ano, Pilipinas ay situated in Pacific Ring of Fire. Ulanin, bahain, lindolin. Tapos ang population, we have 120 million population. Tapos 126 yata, 127 or 128 ang Japan. So ganda, nakatuwa. So dito tayo ngayon sa park number 2. Ito ang parking space naman. Pagkakaalam ko marami diyang tumatambay pa rin lampas alas 9. Ang park na tinutukoy siguro nung tao nung bantay doon sa ano kanina ay yung mga ganito, no, yung gated. Yan. So ito, pagka alas 9 sinasarado na to dito. Pasok tayo ngayon sa park number 2. Libre pa rin, syempre walang bayad. Gobyerno nga kasi to. Diba, nakakatawa, no? Hindi lang pang sports, pang pamilya din. Nice one. Okay, so dito na tayo sa loob. Park number 2. So, ganun pa rin, no? Marami din dito mga facilities para sa mga bata. Pambata. Diba? Ganda, no? Gabi, ha? Ganda. Maganda pag gabi dito kasi walang init sa araw. Tapos maganda yung hangin. Very good dito. Talagang mag-i-enjoy mga chikitings dito. Kita nyo naman, oh. May CR din pala sa loob, oh. Tapos meron din sa labas, sa may parking space. Dito dati may mga nag-iinuman dyan sa parking space. Tapos yun, huli. Di ko alam kung anong pinagagawa ni Mayor Basit doon sa mga yun. Baka umiyak, lumuhod. Hindi na siguro yun sinampal. Dito kasi dami kasi di pa na talaga kahit paano mga mayayabang. And ang mga madalas pa naman ang mga nagyayabang dito, nagpapakitang gilas. Hindi taga Davao. Oo, taga Cotabato, Sarangani, taga Socsargen madalas. Oo, yung mga taga dyan. Pupunta ng Davao magyayabang, no, ng kailang mga magagarang sasakyan. Parang nagka-car racing, ganun. Tapos nag-iinuman. Basta maraming mga pa rin mga nagbabiolate ng mga batas dito, mga violators, traffic rules namin dito sa Davao City. And most of them coming from different regions outside Davao City. Or ayun. 'Di ba? Daming tao, mga bata. Nag-enjoy. Yan. Kaya nga ang Davao City, Hall of Famer, Grand Slam na napaparangalan lagi sa panahon ni Mayora Sara, as a child-friendly city. Diba? So, dyan mo makikita yung isang magandang opisyalis kapag meron talaga siyang puso, pagmamahal sa mga kabataan. Hindi yung pakitang gilas lang, ha. Nakatuwa kasi alam nyo kasi ito, ha, pansin ko lang ang mga opisyalis kasi sa Pilipinas, yung mga politician for instance, no, sila yung hindi talaga yan sila tumutulong, hindi sila gumagawa ng mga magandang bagay sa mga hindi botante. Oo. So kasama na dyan yung mga bata maliliit, diba? Kahit kayo mga yung mga di ko alam sa mga badyaw, diba? Yung mga katutubo na sa mga bulubundukin, hindi yan pinupuntahan ng mga politicians natin kasi nga wala naman silang mapapalang boto sa mga yan. Lalo sa mga bata, wala silang mapapalang boto sa mga batang maliliit kasi di pa nga yan sila botante. So ang mga inuuto nila, yung ginagawa nilang pinapakitaan nilang malasakit kunyari, yung mga botante. Kahit nga yung mga binibigyan ng ayuda, kailangan botante, di ba? Pag wala kang voters registration or voters ID, hindi ka makakatanggap ng 3 kilong NFA rice, di ba? Kung wala kang voters ID, hindi ka makatanggap ng sardinas at udong at isang pirasong kwitsa. Sabi, no, nakakasar, no, pag maisip natin yung ganun lang talaga tingin ng mga natin, mga congressman.
mayor, governor, every election. Kapayanggot ng mga ano. Sa kanila man nabubulsa, bilyon-bilyon. Oh. So hindi na yan, hindi na binibigyan ng mga tulong ang mga hindi botante. Pero dito sa Davao City, mas pinupuntahan lalo ni VP Sara yung mga nasa bundok. Oo, pinupuntahan ni VP Sara yung mga batang maliliit. Oo, tinutulungan. Hindi pa yan marunong tumanaw ng utang na loob yung mga batang maliit kasi ano pang utak niyan, di ba? Isip nila. Oh, kung makakaboto yan, syempre it takes 10 years, di ba? Sabihin natin na 6 years old sila ngayon. Oh, so it takes 12 years bago sila makapag-cast ng kailang boto, di ba? Bago sila makapag-cast ng kailang boto kay Sara Duterte, kay Basti Duterte, kay Tatay Digong bilang ganti nung kabaitan, kabutihan na ginawa nila sa kanilang mga kabataan. So, pero walang pakialam doon ng mga Duterte kasi ang sa kanila doon is yung trabaho nila bilang politician, bilang leader, bilang ama, ina ng bayan. So, ginagawa nila yun. Walang kapalit o unconditional love kasi yun yung mandato. O, yun yung mandato ng kailangan sinumpaang katungkulan. 'Di ba? Na serbisyohan ang lahat. Hindi selective, walang pinipili. Bata, matanda, mahirap, may pera, may kapangyarihan, may pangalan o wala, may impluwensya o wala, serbisyo kung serbisyo. So, kita nyo, for example, Raffy Tulfo, diba? Napapansin nyo ba? Hindi niya pinifeature, hindi niya kinokontent sa YouTube ang mga issue na hindi viral, diba? So, yung pinaka-viral, siyang pinakamaraming likes, pinakamaraming views, pinakamaraming tags in mention sa Raffy Tulfo in action, siyang mabibigyan ng serbisyo ng Raffy Tulfo. Siyang mabibigyan ng hostage, siya bigyan pa ng 100,000 pesos, gano'n, tapos syempre, mga tao naman, mga Pilipino, maraming salamat Raffy Tulfo. Sa totoo lang, ang tawag dyan, poverty porn, hindi nyo alam. Poverty porn lang yun. Syempre, yung 100,000 na natanggap yung 100,000 na binigay ni Raffy Tulfo sa complainant, kunyari, gano'n, na trending, lang yun, nasa mga 10% lang yun ang kita. Magkano ba kasi kita ng 1 million views? Pero wala namang 1 million views si Raffy Tulfo. Lahat ng views niya ay nasa 2 million. Magkano yung 2 million? Nasa malaki na rin yun, Tapos may sponsorship pa. May mga promotion pa, may mga produkto pa silang pinopromote. So ngayon open na to dito, dati wala, Matagal tong hindi nabuksan sa Madlang People. O ngayon okay na siya, open. So ibig sabihin pwede talaga dito tumambay pamilya, lahat mag-anak. Lalo na yung mga sasakyan, pabor. Kasi bit-bit lahat ng mga baon, tubig, pagkain. At parang may dito, patubig, libre ba to? Wow. Oo, ayos Uy, may patubig dito, Potable water. Ano ba ibig sabihin na potable water? Mainom, ganon. Ang ganda. Wow. Davao. Ayos Pwede talaga to mag-picnic pala o camping. Hindi pala camping, picnic lang. Okay. Yun sa nakapanood itong video ko na to, it's a perfect idea. Na puntahan nyo. Ganyan yan, tingnan nyo, meron silang bit-bit na upuan, foldable chair. May gripo, pwedeng uminom. Diba? Iba talaga, Duterte talaga may masala. Duterte lang talaga ang tunay na may pagmamahal at malasakit sa bayan. Walang duda, walang question. Grabe, very satisfying na makita, mahawakan, maaapakan, malalakadan ang pasilidad na gaya nito na galing sa katas
pinagpaguran ng mamamayang Pilipino. Galing. Nakaka-proud, no, bilang isang Davao-enyo. Nakaka-proud din sana bilang isang Pilipino sa panahon ni Tatay Digong, pero this time hindi. Nakakahiya maging isang Pilipino. Alam niyo bakit? Kasi naturingan tayong mga Pilipinong matatalino, masisipag, matatapang, pero hindi natin kayang patalsikin ang ating Pangulo na siyang punot dulo ng korupsyon ng lahat ngayon sa Pilipinas. Diba? So nakahiya, nakalungkot at nakakahiya. Sige lang. At there's a time of reckoning, no? Makabawi rin tayo siguro. Hindi tayo alam kung kailan, pero still believe, no? Hope. Basta wag lang mawala na ang lahat, wag lang ang salitang hope. So ito na yung pinakadulo, no? Iniikotan ni Ma'am, dulo. So hindi tayo pupunta dyan. At dito na tayo. Okay. Sakit sa mata. Hindi naman sakit sa mata. Happy naman tayo may mga ganyang ano. So, yung iba hindi dapat kaingitan yung mga yan, no? So dapat tayo masaya para sa kanila. Galing. Dito tayo sa kabila, tawid. Nang makita natin yung ibang portion. The other side of the park number 2. Lang. So, pwede pala dito mag-picnic talaga, no? Maglatag ng mga mga picnic bed or picnic sheets. Kaso nga lang pag basa, basa ka din, Galing, no? Nakatawa. Hindi lang siya pang barkada, pang pamilya pa. So may mga dito, mga gripo. So drinkable talaga to, panigurado. Malinis ang Davao City, tubig. Lalo dito parang dumi yata ang tubig dito sa area. Di ba? Galing. Galing, meron silang picnic bed or picnic sheets, ganyan, no? Nice one. So ibig sabihin pala sa Davao, very demand and very best seller, no? At mataas ang demand ng mga foldable chairs na gaya niyan, kasi ang daming parke sa Davao City at kung saan sobrang gamit para sa mga parking gaya nito, di ba? So may dala kang ganyan, solved na. Mag-i-enjoy ka na sa lugar. Ang galing, kakatawa, no? Ganyan kamahal ni Tatay Digong ang mga taga Davao. Hindi man tayo literal na niyakap, tinapik, hinawakan ni Tatay Digong. Yan, mahal kita. Mahal kita, mahal ko kayo, mga Davaoenyo. Yan. Hindi man tayo ganun literal, no? Physical na nahawakan ni Tatay Digong, pero ito yung sign of love niya sa atin. Yan. Ito yung kanyang pinakitang sa atin pagmamahal. Ang galing, no? Nice. Wow. So time check, mag-alas 9 na. So ibig sabihin marami ng mga pack up, no? Simula nang mag-pack up yung iba dahil nga sa mag-a-announce sa mamayang konti na bawal na tawag nito, labas na alas 9 na. Ito pala na to facility. Ito ay parang mga parkour ba tawag? Diba sa parang obstacles, no? Obstacles for talon-talon. Pang aso ba to? Pambata. Seryoso, to? Parang maliliit. Kasi kung sa tao to, ba't parang liliit yata ng mga, diba? Ito, parang cage. To? Aso, bata, pang sandalo. I'm not sure. Di ako sigurado. Paki-comment nga dyan, no? Kung ito ba'y para sa aso. Mga pets.
Galing, nag-enjoy. Hindi lang ako nag-enjoy sa paglalakad ngayon, dami ko pang na-realize. Ang dami ko pang mga self-realization about ating government dito sa Davao City. And Duterte brand of leadership. Ang galing, no? Talagang hindi sila pangkaraniwang na pamilya. Meron pang skating rink, oh. Skating rink pa tawag dito? Ring. Di ba skating rink? Di parang ice skating? Or skating rink lang. Kasi kung ice skating. Wait lang. Grabe ganda dito, no? Galing. Wala na. Panalo na talaga. Davao na may hawak ng tropeo, no? Or ng title, titulo. Pinakamagandang syudad sa Pilipinas. Sa lahat ng aspeto, oo. Maganda. Oo, maganda, malinis. Safe. Livable. Pagkain marami, abunda. Di mo kailangan kumain ng mga prutas na galing pa export sa iba-iba't ibang lugar sa Pilipinas, no? Kasi kompleto tayo dito, no? We grow our own foods in Davao. We produce our own food. Oh, we catch our own fish. Diba? We cook our own foods. Basta di ba ang ganda, no? Davao, wala na, panalo talaga. Davao is the best. Kaya kayong mga nagtatanggol sa mga Duterte dyan, kayong nagmamahal sa mga Duterte, mga mahabayan ko kayo, tama ang ginawa ho ninyo. Hindi kayo nagkakamali. You made the best decision in life. Oo. Isa yan sa mga magagandang desisyon na ginawa niyo sa inyong buhay, ang piliin ang mga Duterte na maging leader at suportahan. Ganun. Galing, nakatuwa. So, yun. Time check. Malapit na alas 9. 8:36. Diba? Galing, no? Oh. Tita mo mga tao dito. Wala. Di mo alam kung saan ito nanggaling ang mga to. Kung anong pinanggalingan nila. Kung saan sila nagmula. Kung anong kwento ng buhay nila. Pero kita nyo, lahat dito nagsama-sama, pantay-pantay, parehas, no? Ang nararamdaman, kalmado, relax, chill, pahinga, banding, kampante, komportable, masaya, di ba? Galing, no? Nice one. So kaya sa mga sumusuporta at nakikipag-away dyan dahil sa mga Duterte, sa totoo lang, proud ako sa inyo kasi ang galing nyong magdesisyon. Meron kayong panlasa. You have a good taste. To choose a battle, to choose a good politician. So hindi lang pala pwede sabihin na Davawin nyo lang ang malakas, ang sakalam. Maging ibang mga Pilipino din pala outside Davao City, sakalam din pala, malakasin pala, no? Kasi meron silang sense of smelling, sense of hearing, sense of touching. Para sa lahat ng mga senses, no? Good senses meron ang mga tao outside from Davao dahil pinili nila ang mga Duterte na suportahan, bigyan ng pagkakataon na maging leader sa Pilipinas. So as a Davaoan myself, I would like to say thank you sa inyo, and I would like also to say congratulations. Yes, you have such a good taste. Marunong kayong magpasya sa inyong buhay. Hindi kayo kagaya sa kabilang kampo, grupo na di baling dati nilang sinukat, inaayawan lahat-lahat, no? Kini-curse na nila to the bone, to the next generations ang mga Marcoses. Pero ngayon, look at them, puring-puri nila ang kabangagan ng administrasyon, ang kakurakutan. Kinurakot na ng mga congressman na kaalyado ni BBM ang ating pondo, pero Duterte pa rin ang ayaw nila, ang ipapakulong nila si Sara pa rin na 125 million na confidential funds na hindi naman talaga misuse or misfund or misspending, di ba? Kaya ipaliwanag yun kapag kailangan, pag nasa tamang venue talaga sila. Kuha na ang nagsabi, di ba? Pero ayaw pa rin naman kasi bulag nga sila, may sayad talaga, yun ay, may tupak. So malapit na magsarado, no? Alas 8:40 na. So 20 minutes to go. Itong park na to ay sasaraduhan na ang gate at magsilabasan na ang mga nasa loob. Pero itong parking na to dito, parking space, ay pwede pa rin siyang tambayan ng mga tao till dawn, till morning, till day. 24/7 open ho ito dito. Walang problema. So kung may mga sasakyan kayo, pwede kayo dito tumambay, no? Magbanding, magbarkada, tropa, pamilya. So tara, ikutin natin ng kaunti ng parang final glance, final look. Ganda ng upuan nila, oh. Mabigat nga lang, no? So pag yan bibilhin ninyo, kailangan meron kayong isa o dalawang membro ng pamilya na malakas at willing magbuhat. Galing, no?
Nice one. Okay, let's do the ikot-ikot. Oh, may mga napapractice pa ng ano dito, sayaw. Ito muna, yan, camping. So right after mag-camping doon sa loob, dahil magsasarado na nga sila ang park. So pwede kayo mag-continue, magtuloy-tuloy ng inyong ano dito, inyong pag-picnic no, sa labas, dito sa may open space car park area. Gaya ng mga ginagawa ng mga nakikita natin dito ngayon, no, gaya nyo, no. Nakaupo sila. Diba? So, itong parking space na to ay ano siya, no? Tumatayo siyang venue para sa lahat ng pwedeng gawin dito. Wag lang talaga mag-inuman siguro. Di ako sure kung pwedeng mag-inom dito. Mag-aalak kayo, may mga ice cream vendor pa, oh. Diba? Kumikitang kabuhayan. Diba? Oh, mga motor dito, oh. Mga Evo. Helmet na nakabalandra lang sa labas. Ibig sabihin, Davao City kasi ito, no? The best, diba? Iba talaga ang Davao. Yung sense of security in peace talagang mararamdaman mo dito. May CR ha, you know, public toilet ulit. Meron public toilet sa loob ng park 2. Meron dito sa labas sa parking space. Diba? So right after niya mag-picnic dun sa loob kasama ang mga chikitings, so sarado na, lipat kayo sa labas dito sa parking space para mag-picnic ulit, diba? So ito kayo mag-set up ng inyong mga picnic seat na mga lamisa, ganyan yun, diba? Yun. Okay na, so we're done. Thank you for watching and I have to say bye-bye and ingat. Maraming thank you siyempre sa pagsama sa atin sa ating ginagawang vlog. So ang labas natin dito ay Coastal Road na at uwi na tayo. Diba, no, nakakatuwa, no? Thank you so much, Lord, no? Salamat Panginoon for giving us such a kind-hearted na mga Duterte family, kasi naka-experience kami ng magandang panggobyerno. Diba? Oh, pack up na sila at ayun, dami nila, oh. Grabe, buong barangay, dami, no? Talagang mga Pilipino, no? Napaka family oriented. Hindi tayo pwedeng mamasyal na tatlo lang tayo. Sama-sama talaga buong pamilya. Galing. Walang bayad, libre. Oh, ang park, picnic. Safe pa, malinis, maganda pa yung lugar. Okay na tayo, no? So we're done here tonight. Thank you for watching. Nag-i-enjoy ako sa aking ginawang paglalakwatsa. So sana kayo din. Ito na yung Coastal Road. Masasakyan. Ingat-ingat sa pagbiyahe dito, ha. At malalakas ang takbo ng mga sasakyan. 60 km per hour. Dami na dito mga naitalang disgrasya, vehicular accident.